ng tubig. Exodus chapter 3, verse 7 hanggang huling verse 14. Verse 14. Sunod-sunod na verse yan, nagluha ko ng ibang verse. Sabi sa verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko ang lapis na pinahirapan ng mga taga-Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at nalaman ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain mainam, malawak at mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananiyo, Hitiyo, Amoryo, Pariseo, at Hibita, at Hibosyo. Sa verse 8, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang aking ginagawa sa kanan ng mga taga-Ehipsyo. Kaya papuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayan Israel. Sa 11, sumagot si Moises, sino po ako para haharap sa Paraon, sa hari ng Paraon, sa hari ng Ehipto, at ilabas ang bayan Israel mula sa Ehipto. Sa verse 12, huwag kang mag-alala, sabi ng Diyos kay Moises, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, kasambahin ninyo ako kapag nailabas ko na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Sabi niya, sa 13, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako ay sinugo ng Diyos na aming mga nunod. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sa 14, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sino ba itong si ako nga? Ito yung Diyos, ito yung pangalan binanggit niya kay Moises. Nung tawagin niya si Moises para ilabas sa Ehipto yung kanyang bayan Israel dahil sila'y pinahirapan ng mga taga-Ehipto. At ano po ang sasabihin ko, sabi ng Moises, kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, kay Moises, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Yun yung pangalan papatawag niya sa mga Israelita. At yun ang pangalan niya binanggit na kay Moises. Ako'y si ako nga. So tingnan natin sa bagong tipan. Dito sa John 8, verse 23, verse 24. John 8, 1, so verse 23, verse 24. Sabi dito sa 23, verse 23, kaya sinabi ni Jesus, kay mula dito sa lupa, sa baba. John 8, sulat nyo 23, 24, verse po yan. Kaya sinabi ni Jesus, kayo mula dito sa baba, ako'y mula sa itaas, kayo'y mga taga-sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Sa 24, sinabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniwalang ako'y ako nga. Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. Na, sabi ni Lord, kayo mula dito sa baba, yung mga Hudyo ko sa pinto, yung mga ayaw managpalata sa kanya, mga Hudyo ayaw maniwala sa kanya. Kayo mula dito sa baba, at ako'y mula sa itaas. Ibig sabihin, tagalangit si Kristo, hindi siya tagay-baba, hindi siya tagalupa. Kaya taga-sanlibutan ito, ngunit ako hindi. Sinabi ko sa inyo, mapatay kayo sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniwala, ako'y ako nga. Mamatay na kayo sa inyong mga kasalanan, sabi ni Jesus Christ. Kaya yung nagsumo kay Moises, na si ako nga, ito pala si Jesus Christ. Amen? Kaya ibig sabihin sa lumang tipan ay gumagana na ito si Kristo. Ako'y ako nga. Kaya yung sabi kay Moises na, sabihin mo sa mga Israelita na
Sinabi ng Diyos ako nga, sabihin mo sa mga salita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan, ako nga. Kaya dito sa bagong tipan, na inaangkin ni Jesus Christ na siya si ako nga. Amen? Siya yung nagsugo kay Moises. Kaya sa lumang tipan, gumagana na sila. Kasi nga siya po ay hindi po siya tao, kundi ang kanyang katangian ko talaga na ay yung kanyang pagka-Diyos. Ako nga. Yan ang sinabi kay Moises na yung pangalan na babanggitin sa mga Israelita, ako ay siya ko nga. Sundan pa niyo. So dyan, chapter 8 pa rin, verse 56 hanggang 57, 58 hanggang 59. Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo pa rin, natuwa ang inyong ama Abraham na malaman niya, makita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y naganap. Dahil ito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, kasi mga Hudyo ko sabi ito, yung mga Hudyo ayaw manampalataya sa kanya. Wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing makita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan niyo, bago kayo panganak si Abraham, ay ako nga. Amen? Malinaw po sa Exodo, chapter 3, verse 14, na si Jesus Christ po yung sumo kay Moses. Kaya sa lumang tipan, gumagano na si Jesus. Kasi siya yung ako nga. Kaya sabi dito, sabi ng mga Hudyo, dahil sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabi nakita mo si Abraham? Kasi nga, si Jesus Christ ay alam na po niya yung gagawin niya sa sanlibutan. At saka si Abraham, propeta. Kaya alam po ng propeta po, ano po yung plano po ng Diyos. Ipinaalam na po sa kanila ng Diyos. Kaya lang hindi lang masyadong isinasalaysay po talaga. Kasi napakalawak po ng Biblia. Pero ang mga propeta, naghuhula po yan sa panahon darating. Yung ibang mga hula na yun, nangyari na po at yung iba hindi pa. Lalo na doon sa pahayag, yung iba po doon ay nangyari na at yung iba ay hindi parating pa lang yung mga propesya na yung apostoluhan. Nagsidampot sila ng bato upang sibatin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kaya galit sa kanya yung mga Hudyo na ayaw sumampalataya sa kanya. Siguro kung sa panahon ngayon ay balik natin yung panahon ni Jesus Christ, marami pa rin babato sa Panginoon. Kasi maraming hindi naniwala sa kanya, sa kanyang pagka-Diyos. Amen. Mga taong hindi naniwala sa Biblia, may kahatulan pa rin yun sa Panginoon. May kaparasahan pa rin yun sa Panginoon. At saka yung mga taong inaaral din nila yung Biblia, ngunit hindi sila niwala sa pagka-Diyos si Kristo. Kaya meron silang kahatulan sa Panginoon. Kasi may mga taong naniwala na tao lang si Kristo. Sa likod po noon ay mayroon pong diablo mo mo ito. Bakit? Kapag tao lang ang pinaniwalaan mo, hindi ka maliligtas. Amen? Involved po sa Satanas doon. Kasi nga, pinudyukan sa Satanas na talagang tao na si Jesus. Kasi nga ayaw niyang maligtas ang mga tao. Kasi pag tao lang paniwala mo kay Kristo, wala kang kaligtasan. Minsan ilanggin na nila, iglesia daw sila ni Kristo. Ang totoong iglesia ni Kristo, yung naniwala kay Jesus sa pagka-Diyos ni Jesus. Kasi sila po yung mga iglesia sila ng tao. Kasi tao paniniwala na kay Kristo, kaya iglesia sila ng tao. Amen. Tao paniniwala na kay Kristo, kaya sila yung iglesia ng tao. Tayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Kasi totoong naniniwala tayo sa pagka-Diyos ni Kristo. Amen mo ba? Amen. Amen. Dito pa rin sa John 13, verse 18 hanggang verse 19. John 13, verse 18 hanggang 19. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinilit. Ito'y hula tungkol kay Judas. Ngunit, dapat matupad ang sinasabi ng sa kasulatan. Ako'y pagtaksilan ng tao, kinakain ko ng tinapay. Ito nga si Judas. Sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari ito, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako isa ko nga. Si Jesus Christ po dito naman sasabi niya, nagsasalita ng gano'n, na siya'y isa ko nga. So, hinula niya yung pagtataksil sa ng taong kinakain na ng tinapay. Nasabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, bago pa man mangyari, upang kayo, kapag ito'y nangyari na, masampalataya kayo sa na ako nga.
Amen? Kaya yung nagsasabi doon sa Exodus, nagsuko kay Moses, si Jesus Christ po yun. Dapat may mga alam din kayo. Dito sa Tito, chapter 2, verse 12, verse 13. Tito, chapter 2, verse 12, verse 13. Ito ang itinuturo sa atin na talikuran natin ang makamundong pamumuhay. Talikuran tayo makamundong pamumuhay at damdaming makalamang. At talikuran natin yung makamundong pamumuhay at yung damdaming makalamang. At mamuhay tayo sa daigdig ito nang may pagpipigil sa sarili. Dapat mayroon tayong pagpipigil sa sarili na talikuran natin yung makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig ito nang may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat dapat sa Diyos. Matuwid at karapat dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. So binanggit yan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Wala pong kamay, wala pong period yan. Yung kamalan po yan, ito sa dulo. Amen. Wala pong wala pong kamay yan, wala pong tundok yan. Ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Diretso po yan. Kaya binanggit yan na si Kristo ay mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya tutunayan ng Biblia na turahan si Jesus hindi tao, nagkatawang tao. Amen. Sa ikalawang sulat ni Pedro, sabi ko sa Palawang Pedro, chapter 1, verse 1. Palawang Pedro, chapter 1, verse 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo. Para sa inyong lahat, tulad namin, tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating mga tarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Wala din pong kamayan, wala din pong tundok yan, dire-diretso yan. Unang Pedro, chapter 1, verse 1. Parang Pedro, chapter 1, verse 1. Ang pagkasuko kay Pedro bilang apostol na tayo. Tumanggap tayo ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating mga tarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Binanggit din po ni Peter dyan na Diyos siya at tagapagligtas. Amen. Dito sa Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 6, 7, 8. Philippians chapter 2, verse 5, verse 6, verse 7, verse 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Yung isip na po natin maging tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos diyan sa 6 pala, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapatay ng Diyos. Hindi siya nagpilit na maging kapatay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang paging kapantay sa Diyos. At namuhay isang alipin. Ipinanak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunod hanggang sa kamatayan, maging tumay kamatayan sa krus. Amen. Kita niyo yan? Sabi ng Apostol Pablo, sana daw magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Kasi pag walang isip ng Panginoon sa tao, hindi mo makikilala ang Panginoon. Minsan ang isip na tao lang si Kristo. Pero ang kay Pablo, ang isip natin ay isa na tayo naniwala na talagang si Kristo ay kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, yung likas ng Diyos ay taglay niya. Hindi niya pinagpilitan na natin kapatay ng Diyos. Hindi siya nagpilitan na maging kapatay ng Diyos. Sa halip po sa niya binitiwan, kung sa niya dito, paging kapatay ng Diyos, magkapatay parehas. At namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao. At nang siya maging tao, nagpakamaba siya at naging pasunod hanggang sa kamatayan,
maging ito man ang kamatayan sa krus. Amen. Hindi siya tao. Hindi. Siya ay likas niya yung pagka-Diyos. Iba paniwalaan natin. Yung mga unang apostol o yung mga tao na kung kailan ang gusto paglabasan yung kanilang ministry. Siyempre, ang mga apostol paniwalaan natin. Amen. Yung mga unang tao na nakasama ang Panginoon. Si Pablo hindi nakasama sila, pero na-encounter din niya si Jesus Christ. Dito sa Hebreo chapter 1, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, verse 10. Hebreo chapter 1, verse 6 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse. At nang isugo ng Diyos ang kanyang pangalan na anak. Yung pangalan na anak yan ay si Jesucristo. Sa libutan, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng pangalaman ng Diyos. Maging si Miguel, na ginawa naman ay isasamba kay Kristo. Amen. Hebreo chapter 1, verse 6, verse 7, hanggang sunod-sunod na verse 10, verse 10, hanggang huling verse yung 10. At nang isugo ng Diyos ang kanyang pangalan na anak, ang pangalan na anak yan, sa libutan ay si Jesucristo. Sinabi niya kay Kristo, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Inuutos ng Diyos na lahat ng anghel ng Diyos ay sasamba kay Kristo. Pagiging lahat ng tao ay sasamba din kay Kristo. Tungkol naman sa anghel, sinabi niya, ginawa niya ang hangin, ang kanyang mga anghel, at ningas na apoy ang kanyang mga lingkod. Yung mga anghel pala parang hangin, ginawa niya ang hangin. At saka tayong mga lingkod ay parang ningas na apoy. Nagniningas tayo sa paningin ng Diyos. Kung tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, Diyos, magpakailanman. Kaya, ang Diyos mismo ang nagsabi dyan natin. Ang iyong trono, Diyos, tinawag din siyang Diyos ng Diyos. Yung Ama nagsalita dyan, tinawag niya ang kanya anak. Ang iyong trono, Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Diyos ang sasalita dyan, na binanggit niya na ang trono daw ni Kristo, ang iyong trono, Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghari, may katarungan. Katarungan yung mahal sa masamay ng umuhi. Kaya naman, ang iyong Diyos, kung ikaw ay ang pinili, higit sa sino mang hari, nagalak ang natatangi. Amen? Kaya sabi dyan, kaya nga naman ang iyong Diyos, ay tangi ikaw ang pinili. At higit sa sino mang hari, nagalakang natatangi. Sinabi pa rin ng Diyos, Panginoon, ng pasimula, nilikha mo sa libutan, at ang iyong kamay ang siyang gumawa ng sangkarangitan. Ang Diyos na nagsasalita dyan tungkol sa kanyang anak. Kuha niyo, sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimula, nilikha mo ang sanlibutan, at ang kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Kaya, kumikilos na ang kamay ng Lord Cristo kasi kasama lang talaga siya ng Diyos pasimula. Dito sa Juan 1, chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Nang pasimula ay naroon ng salita. Sino ba ito salita? Si Kristo ito salita. Sa King James Version, verbo ito. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama daw po ng Diyos yung salita. At ang salita ay Diyos. Binanggit yan na ang salita daw po ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Sa 3, verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Nasa kanya ang buhay. Si Kristo po ang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatawan. Siya daw po ang ilaw ng sangkatawan. Si Kristo po yung buhay dyan. Naniniwalag sa kadiliman ng ilaw. Siya po yung ilaw na yan. Hindi ito mga kapit ng kadiliman. Na kailanman ang kadiliman. Naniniwalag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito mga kapit kailanman ang kadiliman. Sa 14 text, tatawag tayo sa verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na sa kanya. Ilaw ka isa-isang anak ng Ama at siya ay puspos na pagkadarlog at ng katotohanan.
Sunod-sunod na verse naman po yan. Juan chapter 1 verse 1 hanggang verse 4. Tumalo lang tayo sa 40, tumalo lang tayo ng ibang verse. Pinakita dyan na naging tao ang salita. Nagkatawang tao ang salita. At sabi ni Juan, nanirahan siya sa piling namin. Tumira siya sa piling namin. At nakita namin ang kalumalatian tulad sa iya. Bilang kayo sa isang anak na ama, siya'y puspos ng kagandang at katotohanan. At ng katotohanan. Amen. Ito yung nagpapakita ng tao ba yan? Nagpasimula, naroon ng salita. Kaya naman nagpasimula ang Diyos. Walang hanggan yun. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama siya ng Diyos ang salita. Nilikha lahat ang bagay sa pamagitan niya. At walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Nasa kanya ang buhay. Siya ang may-ari ng buhay. At ang buhay ang siyang ilaw na sa katauhan. Amen? Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. At dito, mahanapin kailanman ang kadiliman. Kaya sabi ka sa 14, tumalo na tayo ng ilang verse, naging tao ang salita at nanulang sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian ang tunay sa kanya bilang kayo sa isang anak na ama at siya'y puspos ng kagandahan at ng katotohanan. Amen. So, kailan ba nagpasimula ang Diyos? Walang hanggan po. Kasi sabi nung kasama na siya ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. So, hindi ko mapasagalayaan yan. Pero pinipilipit pa rin tayo nila yan. Kasi nga, hindi nga nila matanggap na mayroong tatlong persona ang Diyos. Amen? May Ama, may Anak, at Banal na Espiritu. Na yung tatlong yan ay nakakaisa rin. Isa ang gawain nila. Ang magpansin natin na nung subuhin ng Diyos si Kristo, lahat ng sinabi ni Kristo, yun yung salita ng Ama. At nung subuhin naman po ng Panginoon Jesus, yung Espiritu, lahat ng sinasabi ng Espiritu ay galing din kay Kristo. Kaya isa lang po halos yung salita na ginagamit nila. Ito yung parang tulungan at tao na lumakas. Parang kasi ng mga mananampalataya. Yung katawan ni Kristo. Dito sa Kawikaan 30 verse 4, Kawikaan 30 verse 4, sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino na pong dalubhasa tungkol sa kalangitan? Wala namang iba. Sino ang nakapagpipil ng hangin sa kanyang palad? Kaya ba ng tao yan? Nagpipigilin niya yung hangin sa kanyang palad? Kaya niyo ba? Kaya niyo bang pigilin ng hangin sa palad niyo? Hindi kaya ng tao yan. Sino ang nakapagbabalot ng tubig sa isang damit? Kaya niyo bang balutin ng tubig sa damit? Kaya ba? Kaya ba ng tao? Hindi kaya ng tao yun. Sino ang naglagay ng hangganan ng daigdig? Sino daw po ang naglagay ng hangganan ng daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang anak na tinutukoy din ay si Kristo. Amen? Sabi sa Kawikaan 30 verse 4. Sino siya? Sino ang kanyang anak? Sino daw po yung dalabahas sa kalangitan? Wala namang iba kundi si Kristo. Sino daw ang napipili ng hangin sa kanyang palad? Hindi naman kayang gawin ng ordinaryong tao yan. Sino daw nakapagbalot ng tubig sa kanyang damit? Hindi rin kaya ordinaryong tao yan. Sino daw ang naglagay ng hangganan ng daigdig? Doon sa pasimula pa lang binasa natin. Yung kamay niya, yung lumikha ng kalangitan. Na? Yung pinakikilala sa ng Diyos na ang tulong ng Diyos magpakailanman. Ang kamay mo gumawa sa kalangitan. Dito sa Mikas, chapter 5, verse 2. Mikas, chapter 5, verse 2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit sa mga angkan ng Huda, ay magmula sa iyong angkan ng isang mamuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Sino po ba yan? Kula yan kay Jesus Christ. Na sinabi ng Diyos, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata. Sa Bethlehem kasi sa sinilang si Kristo. Sa Bethlehem sa ipinanganak. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamalit sa angkan ng Huda, ay
magmula sa iyong angkan, ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang, noong unang panahon pa. Ayan, buhat pa noong unang, umiiral na yan. Noong unang panahon pa, gumagalaw na yan si Kristo. Amen. Na dapat, kasi ito nagpapatibay sa ating pananampalataya, kasi ang ating paniwala, si Kristo ay Diyos lipo sa tao. Nagkatawan tao para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya, ang pinatay na naman po doon ng mga pakasalanan, yung kanyang laman. Pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi naman po napatay yun. Kasi yung katawan na yun, dapat ihandog pang-alay sa kasalanan natin. Kasi wala namang ibang pang-alay sa kasalanan natin, maliban sa ang Diyos ay magkatawan tao para tubusin ang kasalanan natin. Ang anak ng Diyos ay magkatawan tao para tubusin ang kasalanan ng mga tao, kasalanan natin. Amen. Dito sa Isaias 9:6, wala pa rin ito tungkol kay Kristo. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibigay sa kanya ang pamamahala, ibigay sa kanya ang pamamahala. Simple ang ama na ibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin tagapayo. Tagapayo yung katawagan niya. At makapangyari ang Diyos. Yun ang katawagan sa kanya. Walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Nagtataka ako dito doon sa mga hindi naniwala sa Biblia. Hindi natin pwede sabihin na wala silang panlagot sa Biblia. Mayroon pa rin silang panlagot sa Biblia. Hindi sila sumampalataya kay Kristo. Dito naman nagtataka ako sa mga nagbabasa ng Biblia. Binabasa din nila yung kay Mikas. Inaaral din nila yung Biblia na yung aral ni Mikas. Inaaral din nila yung aral ni Isaias. Inaaral din nila yung aral ni Pablo. Inaaral din nila yung aral ni Pedro. Inaaral din nila yung aral ni Juan. Pero pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi nila matanggap. Nilalamutak nila yung mga talata nila. Nilalamutak nila yun. Saka inagit pa na sila yung iglesia ng Kristo. Sa katotohanan, iglesia sila ng tao. Bakit? Tao paniniwala po kay Kristo, kaya iglesia ka ng tao. Kapag Diyos si Kristo sa iyo, ikaw ay iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Amen. Kaya nakapagtataka ako, ginagamit nila yung talata ni Mikas, ni Isaias, ni Pablo. Inaaral nila yun. Ni Pedro, ni Juan. Pero pagdating sa mga talatang yan, nilalakdawan nila yan. At kapag babasahin nila yan, nilalamutak nila yan. Mga sinisira nila. Hindi nila tinatanggap ang pagka-Diyos sa Kristo. Pero yung aral ng mga propetang yan, mga apostol yan, ginagamit nila sa pangaral. Amen. Pagdating sa pagka-Diyos sa Kristo, hindi nila tanggap. Nakapagtataka, no? Kasi nga, ang sabi ng Biblia, kaya mula sa libutan ng aral nila, kasi sila makasanlibutan. Amen. Nakakapagtataka. Nababasa naman nila yan. Alam, ang problema dyan, yung powder. Yun ay tinuro sana at yun ay sinundan. Kahit nababasa naman nila, madali na mo intindihin. Kapag may pag-intindi ka, kailangan pag sarado talaga ang isip mo, sarado talaga ang puso mo, hindi mo talaga maintindihan yun. Kasi nakalak na doon sa doktrina na talagang tao na talaga si Kristo. Kasi bakit tao na? Nag-umpisa sila kay Maria. Ipinagdihin ni Maria, ipinanak ni Maria. Hindi na sinusundan yung pinagmulan. Yung kay Mikas, yung kay Isaias, hindi na sinusundan yun. Iba yung pagkaintindi nila paliwanag doon. Pero binabasa din nila yun. Amen. Kaya, kapag sarado talaga yung mata at isip ng tao, mayroon pong paintindihin. Kasi sabi nga, dinaya ng sanlibutan, yung kanilang isip. Ang sanlibutan po yung diablo po. Amen. Dito sa pahayag 22 verse 12 hanggang 13. Pahayag 22 verse 12 verse 13.
Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibigay ko sa bawat isa. Ayon sa kanyang ginawa. Kasi ang mga ginawa natin, doon tayo ikagantimpalaan. Kung ano yung ginawa mo, yun yung ikagantimpala sa ilang Panginoon. Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibigay ko sa bawat isa. Ayon sa kanyang ginawa. Kaya, yung ating magawa, galingan natin. Amen. Yung paggawa na kung paano yung mga ginawa na nagdawin po natin. Yung para sa naglingkod sa Diyos, para sa nangaral, para sa nagpagaling, para sa umaling malak, ay ating po sinusundan yung naniwala dahil sa lahat ng ginawa ang ating Panginoon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya daw yung una, siya din daw po yung huli, siya din po ang simula, siya din po ang wakas. Amen. Si Jesus Christ po magsabi nyo. Kaya, pag-ibihin po natin yung ating mga gawain. Kasi mayroong gantimpala ang Panginoon sa mga naglingkod sa kanya. Na pag wala kang pinaglingkod na ginawa, ano naman maggantimpalaan ng Panginoon? Sabi nga, yung mga sangangiti ng bunga, tinasagpas ng Ama at pinuputol, tapos pinapatuyo, tapos sinusunod. Kaya dapat lahat talaga tayo ay nagbubunga. At natili yung ating mga bunga. Sa ganyan na magiging ito po natin sama ay ipagkalog sa atin kasi nagbubunga tayo. Amen. Kaya dapat lahat ng tao nagbubunga ng kaluluwa. Kaluluwa po binabagay ko ng bunga. Huwag kayo maging-panatag na hindi kayo nagbubunga. Dapat kahit paano nagsishare tayo ng salita na kayo. Dapat kahit paano isinisare natin yung YouTube natin, yung Facebook natin. Kahit paano nakapagbabahagi ka ng salita na sa iyong pamilya, sa mga kaibigan, sa mga tao. Kapag pinapasa po natin yung mensahe na kayo. Kasi meron talaga doon na pagpapalain na kayo kapag may kasi minsan nga may dumadaan, naligtas dahil lang sa napakinggan niya yung aral ko po kay Kristo. Napataan lang yun ha. Minsan nga sa pagpupuri na daw na conviction ng tao sa puso. Depende po yun sa paraan ng Diyos. Kung paano niya tawagin at tao. Minsan may tinatawag sa pangaral, minsan may tinatawag sa pagpupuri. Depende din po yun sa prayer natin, sa atisaan ng ating puso. Lord, magligtas ka sa pamagitan ng salita mo. Lord, magligtas ka sa pamagitan ng aming pagpupuri. Ano ba klase ng pangaral man yan, preaching man yan, pagpupuri man yan, pwede pumilos ang Lord. Pwede siyang pumalaw. Pwede niya i-conviction ng tao. Amen. Amen ba? Pwede siyang bumuha ng himala. Kapag may paniniwala ka, kahit ano doon paniniwalaan mo, pag may paniniwala ka, pwede kumilos ang Panginoon. Pwede niyang gawin ang parang tao ay kumilos sa puso ng tao. Kaya nga sabi nga, ano mahingin niyo sa panalangin, ay kung maniwala kayo, matatanggap at magtanggap niyo. Ano mang klase ng paraan niyo? Kapag talagang may paniniwala ka, nagigilos sa Diyos. Kaya talaga yung pray ko na, yung ipatong mo yung kamay mo sa television, sa cellphone, ipatong mo sa may sakit. Kapag may pananampalataya, pumikilos sila doon. May pagkilos ang Panginoon doon. Hindi pwede kasi yun yung paniniwala mo. Kasi ginawa din naman ng Panginoon yun. Kahit na malayo yung may sakit, gumagaling. Yung makita ng authority, di ba? Yung Kapitan Romano, di ba? Hindi man siya pumunta doon. Yung babaeng Anania, hindi man siya pumunta sa anak. Basta sinabi lang niya mangyari dahil sa inyong pananalig sa akin. Kahit malayo yan, kapag ang authority kasi gumagana yan, yung power na nun ay gumagana yan. Kahit malayo yan, malapit na yan. Pwede niyang gamitin ng malapit, ang pwede siya magpatong ng kamay para magaling yung sakit. Pwede man siyang mag-imala kahit malayo. Ramdam yan kapag ang tao na nakapakinig ay totoo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kikilos talaga ang power na doon. Sa anumang paraan kumikilos ang Panginoon. Kahit kaano kalayo na. Lalo ang tao ay gusto na nun iligtas. Kahit anong klase ng paraan, maliligtas talaga yan. Napakinggan niya, natamaan sila ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Talagang
mayroon talagang pagbabago na gawin ng Panginoon. Amen. Hindi yung kaharap mo lang, hindi yung malapitan na, kundi kahit yung malayuan, kayang gumawa ng himala ang Panginoon. Amen. Kaya pansin po natin na makinig kayo, darating ako. Ibig sabihin, babalik ang Panginoon. Dala ko ang mga kaltimpalang ibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya yung ginawa natin, paano tayo nagtingkod sa mayroon pong kaltimpala yan. Ako ang alpa at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya yung una, siya yung huli, siya rin yung simula at siya rin yung wakas. Amen. Tama ba yan? Siya yung una, pinakauna-una, siya yung huli, siya ang simula, siya ang wakas. Hindi ang tao. Alam doon sa mga may doktrina na ng pagkatao ng Panginoon, talaga nakatatak na sa isip, lalo hindi pinababasa ng Biblia yung mga tao. Bata't makinig ka lang sa tagapagturo, paniwalaan mo. Paano kung hindi nagsasabi na totoo ka? Hindi ka tulad sa atin na mga mananampalataya na Christian na bawat sa pinababasa ng Biblia. Maintindihan mo kung ano yung inaaral sa'yo, kung ano yung napabasa mo. Open tayo. Hindi yung, ako lang bahala mo, basta ng Biblia, ako lang, pakinggan nyo lang aral ko. Basta't makinig lang kayo sa akin, maniwala lang sa akin, iba tayo. Tinuturuan kayo pagbasa ng Bible. Amen. Para alam nyo kung ano yung tinuturo sa inyo. Amen. Ay sa iba, basta makinig lang kayo sa tagapangaral, maniwala lang kayo sa Kanya. E paano itong pagka-Diyos ni Cristo? Doon sa mga hindi naniwala sa Biblia, meron pa rin sila pang nagutos sa Diyos kasi hindi sila sumampala sa Cristo. Doon sa mga nababasa ng Biblia, inaaral nila yung aral ni Isaias, aral ni Micas, aral ni Pablo, aral ni Juan, aral ni Pedro. So, itinuturo din nila yan. Pero ang problema sa pagdating sa pagka-Diyos ni Cristo, hindi nila tinatanggap. Kaya sabi na ang sumampalata sa akin ay maligtas. Ang di sumampalata ay parusahan ko, sabi ng Panginoon. Ang parusahan ay buti ko. Kung pagkakulong na ng 5 taon yan, pagkakulong na ng 10 taon yan, absuelto ka na pagkatapos ng kaso mo. Kaya habang buhay ko na parusa yan eh. Parusahan ka sa impyerno. Hindi mo na pwedeng ulitin ang buhay. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun na po yung direksyon mo. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, ito na yung pagtutunguhan natin. Pag wala kang ginawa, alam ko na pasukin sa langit. Wala namang libre ngayon. Dapat lahat yung ating pananampalataya ayon sa Santiago, chapter 2, verse 22. Kaya naging ganap na pananampalataya ni Abraham dahil sa kanyang gawa. Yung ihandog si Isaac. Kapag puro lang pananampalataya, pwedeng madaya yan eh. Ay pananampalataya naman sa Diyos, kung wala ka namang gawa. Dapat ang pananampalataya ay may kasamang paggawa. Pwede natin dayain ang sarap. Pero ang Diyos hindi natin magdaya. Amen. Kasi ang sarap madaya eh. Kilala ko ang Diyos. Aniwala ako sa Diyos. Hindi ako nakalimot sa Diyos. Pero hindi sumusunod. Kaya sandaan po natin yung mga hindi po sumusunod sa Lord. Hindi naglilingkod sa Lord. Malabo po yung papasok sa langit. Oo. Totoo po yung sasabi ko. Yung mga walang pananampalataya, malabo pong papasok sa langit. Ang langit po hindi libre. Kailangan kang manampalataya at kailangan ka rin gumawa. Amen. Ayon sa pinagawa sa ng Diyos. Yung paglilingkod natin sa ating kapwa, paglilingkod po yan natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya doon sa mga tamad, sa mga ayaw sumampalataya kay Kristo, ang hindi po ng buhay ay kapahamakan po sa impyerno. Ayaw sumampalataya sa Lord. Ayaw sa Marcos 16 verse 16, ang sumampalataya maligtas, ang ayaw sumampalataya parusahan. Ayaw sa John 8 verse 3, ang verse 18, hindi nakatulan ng parusahan sumampalataya sa anak, ngunit tinakatulan ng parusahan ang hindi sumampalataya sa anak. Ayon sa 1 John 1:1,
chapter 5 verse 11 doon, ang pinangahanan na anak ng Diyos ay may buhay na wala hanggan. Ngunit wala dito, ang hindi pinangahanan na anak ng Diyos. Yung pinangahanan na anak ng Diyos, yun ang po may buhay na wala hanggan. Ngunit kapag wala si Cristo sa iyo, wala kang buhay na wala hanggan. Saan ka pupunta? Buti ko sa kabuhan ka lang pulutin. Ay kung sa impeno ka pulutin. Amen. Hindi mo lang pwede ulitin ang buhay. Ayaw mo sumunod sa Lord. Ayaw mo maglingkod sa Lord. Ayaw mo sumamba sa Panginoon. Ayaw mo lumalo sa mga magtitipon. Kasi gusto nga Lord, makipagtipon tayo sa Kanya. At gusto rin ng Panginoon, makipagtipon din tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Susundin natin yung lahat ng Kanyang sinasabi o lahat ng Kanyang Panginoon para tayo papasukin niya sa Kanyang wala hanggang kahit. Pwede ba naman na may pananampalataya ka na tapos wala ka na gawin dahil langit ka na? Maring gano'n na paniniwala ng iba pero hindi po totoo yun na wala ka na gagawin. Manampalataya na lang ako, dahil langit na lang ako, maghinda na lang ako ng kamatayan, dahil langit na ako, wala kang gagawin. Patay ang iyong pananampalataya, baog ang iyong pananampalataya. Patay ang katawang yun sa Espiritu. Amen? Dapat talagang may kasamang paggawa. Pwede ba sabihin mo, Lord, may pananampalataya ako sa'yo. Hindi ka naman sumusunod, hindi ka naman nagdinig. Hindi pwede yun. Lord, ako may pag-ibig sa'yo. Mahal na mahal ka na. Hindi ka naman sumusunod, hindi ka naman nagdinig. Hindi pwede yung gano'n. Amen. Dapat kapag may pananampalataya, kasusunod ka, maglingkod ka sa Panginoon. Dapat kapag may pag-ibig ka sa Diyos, dapat sumusunod ka sa Panginoon. At tapos, ikaw ay naglingkod sa Diyos. Amen. Kaya, bibigyan ko na natin ng Xerox ito para English na may magtanong sa inyo, alam niyo ang inyong sasagot. Kaya lang, mana Xerox ito. Amen. Yan. Naniwala kayo sa pagka-Diyos ni Kristo. Siya ay totoong tao, siya ay totoo rin Diyos. Nagkatawang tao ng Panginoon. Kaya, ang udyok ng demonyo sa mga tao ngayon, sige, maniwala kay Kristo, tao lang. Kasi alam niya na kapag tao ang pananampalataya mo, hindi ka maniligtas. Amen. Alam niya yun, alam ng demonyo yun eh. Sige, maniwala kay Kristo. Si Kristo, tao lang. Sige, tao tagapagligtas yun. Alam mo na, alam ng demonyo na, hindi ka talaga maliligtas kapag ikaw ay naniwala sa tao. Ay tayo, alam natin yung ating sinampangatayanan. Alam natin si Kristo ay Diyos, hindi po sa tao. Nakakasigurado tayo na lagi talaga punta natin. Amen. Lalo na may kasama kang pagawa. Kasi pag tao rin siya, hindi si brother, nagkatawang tao. Sabi ng Bible. Kasi nga, sabi ni Mikas, noong unang panahon, ay gumagana na siya. Sabi naman ni Isaias, siya ay makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Amen? So yung sanggol na tinutukoy doon ay si Kristo yun. Wala namang sanggol na nagmula pa ng unang panahon. Wala namang talagang tao na kasama na Diyos sa pasimula. Meron bang tao kasama na Diyos sa pasimula? Meron bang salita na nagkatawang tao? Si Kristo na naman yun eh. Ang salita ay Diyos, sabi ng John chapter 1, verse 2. Amen? Kaya, pagdating sa siguridad ng buhay, dapat tama ang paniniwala ko sa Panginoon. Kasi nakakadaya yan, mandaraya yan. Kapag nadoktrina ka na ng pagka-Diyos sa Kristo, yan na yung paniniwala mo. Kapag nadoktrina ka naman ng tao lang sa Kristo, o hindi naniwala sa Bible, yun din ang paniniwala mo. Kasi may mga hindi naniwala sa Bible. Kaya hindi nakapagtataka na hindi sila naniwala sa pagka-Diyos si Kristo kasi hindi sila naniwala sa Bible. At nakapagtataka naman sa mga taong naniwala sa Bible, inaaral nila yung aral ni Isaias, inaaral nila yung aral ni Mikas, inaaral nila yung aral ni Pablo, inaaral nila yung aral ni Pedro, inaaral nila yung aral ni Juan. So pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo, ay talagang ayaw nilang tanggapin. Hindi
Hindi daw pwede maging dalawa ang Diyos. Amen? Hindi naman dalawa ang Diyos eh. Hindi naman tatlo ang Diyos. Hindi isa lang ang Diyos. Sabi nga nito, ako at ako may isa. Ibig sabihin niya doon, paano sinabi niya, na kung paano ang Diyos, ay ako yung Diyos din. Ako at ako may isa. Amen? Kaya, sabi nga sa 1 John 5, verse 7-6, tatlo na nagpatotoo, ang Ama, at ang Salita, at ang Espiritu, at ang tatlo ay nagkakaisa. Amen? Yung tatlo ay isa. Hindi naman sila nagkakabahagi. Kung ano yung tinuro ng Ama kay Kito, yun yung kaya sinunod. Kung ano mo na tinuro ng Kito sa Espiritu, yun din na sinunod ng Espiritu. Walang makakontrahan. Isa yung kanilang layunin, isa yung kanilang gawain na patatagin ng mga mananampalataya. Ang problema, doon kung nagkakontrahan sila. Wala na mapuntahan eh. Amen. Kaya pag tinanong ka ilan ba ang Diyos, isa lang ang Diyos. Amen. Walang tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Kasi isa lang naman silang tatlo eh. Kaya lang, yung pagka sila talaga may tatlong persona. Yan naman ang sinasabi ng Biblia. Kasi tayo naniwala sa Biblia. Ayun na natin pinaniwalaan. Diba, pinagtis pa si Jesus. Si Jesus sa tubig ha. Tapos, nung umahon sa tubig, nakita niya ang Espiritu ng Diyos, dumapo sa kanya. Pangalawa na. Tapos may nagsalita sa langit. Yan ang anak kong lubos kong pinalugan. Pakinggan, tatlo na. Amen? Yan ang sabi sa Mateo. Nandun sa tubig, tapos pinapaan sa ng Holy Ghost. Dalawa na. Tapos may nagsalita sa langit. Yan ang minamahal kong anak na lubos kong pinalugan. Pakinggan ninyo siya. Tatlo. Amen? Nakita niya bumaba sa kanya ang Holy Ghost. Nung umahon sa tubig. Si Jesus yung nasa tubig. Pag-ahon niya sa tubig, bumaba sa kanya ang Holy Ghost. Lumapo sa kanya ang Holy Ghost. Tapos may nagsalita sa langit. Bukod pa yun. Yan ang anak kong minamahal na pakinggan niyo siya sabi ng Diyos. Kaya, lahat ng nakikinig kay Kristo ay nakinig sa Diyos. Kasi lahat ng sinabi ni Kristo ay galing sa Diyos. Na lahat ng niwala kay Kristo ay naniwala rin sa Diyos. Amen. Yan ang matibay nating doktrina sa ating pananampalataya. Na wala namang tatlong Diyos, kundi iisa lang ang Diyos. Pipilitin kayo, ba may tatlong Diyos ka? Ba isa lang ang Diyos namin ha? May sinabi na may tatlong Diyos. Wala naman sinabi tatlong Diyos ha? Tatlong persona sa isang Diyos. Iisa lang sila. Ang suma natin, iisang Diyos lang yun. Walang tatlo. Amen. Kapag may tanong, ilan ba ang Diyos mo? Huwag mo sabihin tatlo ha. Sabi mo, iisa lang ang aking Diyos. Kahit tanungin natin ang Bible, iisa lang talaga ang Diyos. Kasi yung tatlo na isang katangian nila, isang gawain nila, na isa lang talaga ang Diyos. Amen. Kuha nyo. Kapag tinanong nila, ayun, Bible na lang pasagutin nyo. Kasi pag kayo maguluhan na sila, maguluhan pati ko. Bible na lang pasagutin natin. Amen po ba? Kung yung sabihin tatlo, kasi kayo mismo maguluhan. Tatlong persona sa isang Diyos. Isang gawain, isang layunin sila. Kaya ang sumunod, iisa lang sila tatlo. Amen. Kaya, salamat sa Diyos kasi naunawaan natin ang kanyang mga salita. Sa iba, hindi sila naniwala sa Bible. Kaya sabi ng Marcos 16:16, ang sumampalataya ay itumaligtas, ang hindi sumampalataya para sa akin. At sa iba naman, nagbabasa naman ng Bible, ginagamit naman ng lahat ng propeta, lahat ng apostol, inaaral nila yung mga aral. Pagdating sa Panginoon, hindi nila masanggap.
Kaya yun yung malaking palagusan. Kasi ang pinag-usapan dito, pananampalataya kay Kristo. Ang lahat na sumampalaan sa Kanya, maligtas, ang hindi sumampalaan sa Kanya, ay para sa Kanya. Hindi ka sumampalaan sa Kanyang pagka-Diyos, paparusahan ka rin ng Panginoon. Kasi pagdating sa paghukom, hindi pala tao ang nakaupo sa trono, kundi ang Diyos pala na siyang hukom sa atin na. Amen. Diyos pala yung nakaupo sa trono, hindi pala tao. At sa kanyang paghukom, ay taglay niya ang pagka-Diyos. Hindi tao. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Tayo mag-pray. Amang Diyos sa langit, salamat po sa mensahe mo ngayong gabi na aming natutunan, na aming naiintindihan sa aming mga puso. Pagpalain mo po ngayong mga salita na ito'y pagpatibay ng aming paniniwala sa iyo sa pagka-Diyos mo po ay Jesucristo. I-bless mo yung salita mo na ito'y magkulang sa aming mga puso, na magdala ng pagtibay ng aming pundasyon na aming pananampalataya sa pagka-Diyos mo pa rin. Salamat po. Pagpalain mo yung gabi ito na matulog kami ng may paniniwala sa iyo. Magtiniwala sa pagka-Diyos mo na ikaw ang Alpha at Omega, ikaw ang una sa huli, at ikaw ang simula sa bukas sa Panginoon. Salamat po sa salita mo namin na pakinggan ngayon. Gabi nito, pagpalain mo yung salita, mag-iyon kami mga tagapanood, tagapakinig, bless mo rin yung Panginoon. Matutunan nila yung pananampalataya sa iyo na ikaw ay tunay na Diyos at hindi ka tao. Bagamat ikaw ay nagkataon-tao, yung katawan-tao mo, yun ang itinako sa krus para tubusin yung aming mga kasalanan. Yun yung pinatay pa rin yung katawan lupa mo. Ngunit ang iyong pagka-Diyos ay hindi po namatay. Salamat po sa gabi ito in Jesus' name. Amen. Amen. May natutunan ba? Amen. Sana yung natutunan natin ay